Yeah, so Mama, it's been a long time since nag-sit down vlog tayo. So yun, this is specific visa requirements is only pertaining to the visit visa or tourist visa. Application ni Mama Tess, nilagay namin yung name ni Mama Ellen to indicate or to inform the embassy na together silang nag-a-apply and together silang magta-travel. By the time na pumunta sa VFS na re-apply mo na, in case na nag-expire na talaga yung validity ng original application ng ABAC para maging valid pa siya pagdating sa VFS. Yung letter of invitation. Oo. Yun lang. Yung parang ano lang siya, letter na we are inviting our parents to come and visit us. And then, that we are providing yung accommodation. Kasi gusto din nila mapadala dito yung parents nila. Ang issue nila, wala daw bang certificate or walang trabaho yung parents nila. So, and yung maging sponsor sa kanila is may capacity naman talaga to sponsor. O maging sufficient na yun. Zero visibility. Hindi ba kita? It's not. So, hello guys, welcome back to our channel. Yeah, so Mama, it's been a long time since nag-sit down vlog tayo. So, yun, for today's video, sit down vlog muna tayo, pero iba ang settings natin, di ba? Nasa Cork pa din tayo. Oo, nasa hotel nasa, Vienna Cork, Woods. Yep, Cork's Vienna Woods Hotel and Villas at parang ganun. Yun. Anong gagawin natin? Hindi kasi, bali medyo may sobrang time kami, like excess time kami during our trip dito sa Cork. Kasi nga, di ba na-mention namin in our previous vlogs, or kung ano man yung unang lalabas, hindi ko sure ano ba unahin mo lumabas. Ito or yung mga Cork vlog natin. Bali kasi we've been here sa Cork for ilang days na? 4 days. As of now? Today is this is our third day. Second day pala. Second day. Parang tagal no? Second day. So, second night actually. So, kahapon kami dumating and then ngayon yung second night namin. So, medyo may free time kami kasi nga medyo chill lang yung vacation namin dito, yung trip namin kasi nga with kids tsaka with seniors. So, naisip na lang namin na i-vlog. Kasi may mga nagtatanong, no? About dun sa naging process ng visa application ng mga parents namin or ng mothers namin. So, ilan na yung nag-comment actually sa channel, no? Sa YouTube, tsaka yung mga nag-chat sa Facebook page inquiring about the process ng pag-apply ng visa sa Philippines going to Ireland. So, might as well na lang din, no, na i-cover na, i-vlog na lang namin tonight or, yeah, during dito kami sa Cork. Yun, para medyo sulit naman. I mean, di ba? Medyo productive pa din yung stay namin dito sa kahit nagbabakasyon kami. Pero yun, caveat lang. This is specific visa requirements is only pertaining to the visit visa or tourist visa. Di ba? Family visit. Family visit. Kasi yung parents namin or yung mothers namin, ang in-applyan nila is parang with sponsorship namin to visit our family dito sa Ireland. So, yun. Saka, sasagutin din namin yung mga frequent questions. Like, may kailangan bang amount sa bank para mapasa yung visa. And also, may mga nagtatanong regarding sa validity ng visa. Saka mga iba pa. Yeah. And then, siguro pati na rin yung process siguro or yung tama kung paano yung parang pagpunta nila. Actually, yung sa flight nila, kasi like yung parents namin, parehas silang seniors. So, yung ibang
mga nag-i-inquire din na paano sila nakaka-travel on their own. So, siguro din, yun din yung i-cover namin during this vlog. Yep. So, kapit lang, guys. So, yun. Actually, yung ginamit lang namin talagang checklist is yung pre-provide sa VFS Global website. So, wala na kami ibang ginamit na checklist, kundi yun lang. So, yun lang din yung sinunod namin. Then, may mga dinagdag lang din kaming mga documents based dun sa previous experience namin. Kasi, yun nga, kung nanonood kayo ng vlogs namin, this is the second time na nakapag-apply kami at na-approve ang parents namin. So, may mga additional requirements na hindi talaga hiningi doon sa checklist. Diba? So, we'll discuss later. Ayun. Pero again, caveat lang na hindi naman kami expert and ayun, hindi kami advisor, like immigration advisor or whatsoever. Like, this is just based on our experience. So, we just want to share kung paano yung naging experience namin and yung process namin for the application of visa. So, yun, marami na may mga interesado din talaga. And we think namin na, alam mo yun, valuable siguro naman yung information na to. So, yeah, let's see. Saka yun, yung mga, huwag kayo masyado mag-rely din fully dito sa vlog na to. Siyempre, kailangan nyo rin mag-research. Ngayon, kung in doubt kayo, pwede kayo magtanong sa amin. Pero we will answer based lang din sa experience namin. So, yun nga, yung paggawa ng visa is very simple. Pag-apply ng visa is very simple. Parang straightforward. Hindi mo na rin talaga kailangan mag-agent unless may problema ka sa passport, 'di ba? Or medyo unusual yung situation mo. Siguro baka okay na mag-consult kayo sa agent. Pero kami kasi normally sa lahat naman ng mga ina-applyan namin na visa, kami lang talaga yung nag-a-apply. Yeah. DIY lang talaga. Ayun. So, yun nga. Ito yung checklist. Ilalagay ko na lang sa description box. Yung link ng checklist. Paano kaya yun? May link ko. Okay. Papatulong tayo kay Mama Karen. So, first section natin siya tatalakayin. So, una yung... Tatalakayin talaga. So, unang-una yung number 1, application. So, yan. Unang-una, 1.1, print out of this application summary sheet from the www.visas.ines.gov.ie signed by applicant. So, ito yung tinatawag nating ABATS. And then, Mama, explain mo nga yung ABATS. So, bali, before ka kasi makapag-apply sa BFS, yung BFS kasi parang, parang agency siya na nag-a-assist for the visa application. So, parang siyang middleman between the applicants and the embassy or yung consul ba, yung nagpo-process or nag-approve mismo ng mga visa application natin. So, before mag-apply, makapag-apply sa VFS, kailangan mo munang gumawa ng ABATS or yung visa application form. Online siya. So, siguro yun din naman, bibigyan mo naman yung link, right? So, yun, ano lang din naman siya, like basic information lang yung hinihingi doon, like yung name ng applicants, birthday, yung passport details, kung meron kayong sponsor. Kung sino yung purpose ng travel mo, sponsor, kailan yung target date nyo. Relationship mo sa sponsor. Yeah, and then yung details din ng passport mo. Kung may mga old passport ka na, yun, kailangan mo ding i-ready yun for the ABATS. So, check nyo din yung requirements, yung forms sa ABATS, kasi medyo straightforward lang din naman siya. Wala namang unusual doon, no? And then, aside from those information, i-inquire din nila, or part din ng form, kung may mag-sponsor sa'yo, or kung sa case kasi namin, family visit siya. So, part dun sa mga questions or sa questionnaire is yung details ng bibisitahin mo or yung mag-sponsor sa'yo. And then, kung may kasabay din na mag-a-apply or magta-travel yung applicant. So, like sa case din namin, 'di ba, dalawang mothers namin yung
magta-travel together. So, i-indicate din siya, parang magiging group siya no? So, yun, dun sa parents, sa mother ko, kay Mama Ellen, nilagay namin doon yung name ni Mama Tess. So, sa ganun din, sa application ni Mama Tess, nilagay namin yung name ni Mama Ellen to indicate or to inform the embassy na together silang nag-a-apply and together silang magta-travel. And then, in-inquire din yung about sa spouse, kung may spouse ka, and then kung kasama din siya magta-travel, and then na-inquire din actually about sa dependent. So, yun. Kung meron lang dependent pa. And then, sa case naman namin, wala na silang dependent kasi lahat ng anak naman ng mga mothers namin is, adult na. So, yun, check nyo lang din yung sa ABATS. Siguro, siguro yun, ikilang din doon is yung validity ng ABATS. So, within 30 days, dapat may apply nyo na siya sa VFS. Otherwise, may expire siya. And then, yun nangyari sa amin. Lumagpas kami sa 30 days bago kami nakakuha ng appointment sa ABATS. So, kailangan namin ulitin. Ano bang nangyari? Bakit lumagpas? Kasi kunyari nag-fill out kami ng ABATS. Nag-submit kami ng ABATS noong May 1. Tapos, syempre, ang expiry niya, 1 month lang siya. 30 days specifically. So, hindi siya June 1 ma-expire, di ba? Mga May 31. Pero, noon after namin, kasi makakapag-apply ka lang sa VFS kapag nasubmit mo na yung ABATS mo. So, yun, nung sinabit namin yung ABATS ng May 1, nag-check na kami ngayon sa VFS ng schedule. Kaso yung problema, yung schedule ng VFS, lagpas doon sa 30 days. Ganun, normally nangyari talaga siya. Nangyari, June 3 yung nakuwang appointment. So, lagpas siya. So ang nangyari, nung nagagawa na kami ng requirements, nag-reapply ulit kami ng ABATS para valid siya as of June 3. Ayun nga, important lang nga, yun as mentioned by Mark na kailangan by the time na pumunta ka sa VFS na re-apply mo na in case na nag-expire na talaga yung validity ng original application mo ng ABATS para maging valid pa siya pagdating sa VFS. Otherwise, baka hindi nila tanggapin or baka ipaulit nila on the spot yung application mo. Hindi ko sure kung ano yung mangyayari kasi hindi naman siya namin na-try. Pero ang ginawa kasi nga namin, ni-resolve agad namin yung issue, ni-reapply agad namin sila before the appointment date para lang maging valid pa siya yung application, yung ABATS namin or nila mama. Ngayon, so ang ginawa namin, yung old ABATS na na-expire, pinasa pa rin namin kasi nandun siya dun sa booking appointment ng VFS, di ba? Yun, so, yung old ABATS, yun yung binayaran mo kasi. Siguro i-explain din kasi natin yun, babe. So, after kasi nung ABATS mo, so, i-apply mo na yung ABATS, diba, ready na yung ABATS mo, na-submit mo na siya online. At that stage, wala ka pa namang binabayaran. Wala pa at all. Yun lang talagang form. And then, once okay na yung ABATS, kukuha na ng appointment sa VFS mo. So, sa VFS, kailangan mo kasi i-submit in person yung mga documents or yung mga requirements. So, sa Makati siya, kung sa Manila kayo mag-a-apply, and then by appointment nga siya. And doon sa VFS form, para makakuha ka ng slot, i-indicate mo doon yung ABATS number mo, yung application number mo dun sa una mong sinabit na form, yung ABATS form. And then nga dun sa naging case kasi namin, di ba nung kumuha kami ng appointment sa VFS, so nagpa-appointment, nagpag-book kami ng schedule sa kanila, ang naka-indicate, kasi at that time, pwede pa naman di ba? At that time, ang na-indicate namin is yung old form. Kasi, ginawa na lang naman namin sila nung bagong form after na nung makakuha kami ng schedule sa VFS. So, baka medyo magulo. Siguro yun, linawin lang natin. Bali, yun nga, after ng ABATS, isasubmit mo siya sa VFS, pero nangyari sa amin is, yung application number na sinabit namin sa VFS for the appointment is yung
old form, yung unang form na ginawa namin, which is ma-expire siya before yung actual submission mo ng document sa VFS. So, yun, yung appointment date mo mismo, doon siya ma-expire. Kaya, kaya kami nag-renew ng form namin, which nga, yung ni-renew na form, yun na yung sinubmit namin for the application sa VFS. So, yun na yung parang final form mo. Kasi yung old form, ginamit lang siya as a reference para sa booking appointment mo. Yun lang siya. Pero yung actual application is yung ABATS mo na valid or yung bagong ABATS. Sana clear yun. Pero yun nga, kasi since normal siyang nangyayari, alam na yan ng VFS officer. So, ngayon, kahit ipakita mo yung old ABATS, makikita nila na expire yan, hihingian ka ngayon ng bagong ABATS. So, inunahan na namin sila. Kasi kung hindi ka gumawa ng bagong ABATS, on the spot ka mag-a-apply online or papabalikin ka pa. So, that's the worst case na mangyari. Kasi pag binabalik ka, 1 week yun. Sayang yung time. So, yun, inunahan na namin na alam namin pagdating ng June 3, yung ABATS namin ay ma-expire. So, gumawa na kami ng bagong ABATS. So, dalawa yung ABATS namin. There's an old ABATS, there's a new ABATS. So, yun. Tsaka kasi sa amin, like, seniors na nga, di ba, yung mothers namin. So, mahirapan silang gumawa on the spot ng ABATS form. Kaya talagang kami na gumawa. Kami gumagawa ng ABATS. Yung pala, kung meron kayong, tama ba? Kung family visit yung gagawin nyo, I think, highly suggested ko talaga na ang gumawa na lang is yung magi-sponsor. Yung gagawa ng form. Kung sino yung mag-sponsor. So kami, sa case namin, kami yung gumagawa talaga ng mga forms nila kasi para mas accurate ba, no? Mas tama yung pag-fill up ng mga forms. So yun, nasa number 1 pa lang tayo. Ang haba, no? Pero yun, gusto lang din namin clear. So, baka mahabang vlog to. Pero, kung gusto nyo lang talagang malaman yung requirements, stay tuned na lang. Di ba? Check nyo na lang yung link. Yung checklist. Kasi yung requirements. para yung igagawin namin kasi dito, yung checklist lang din yung papasadahan namin. So, kung maalam naman kayo, check nyo na lang yung checklist. Nasa link naman sa description. Parang presentation lang. May visual aid kami ibibigay. So, yun. Yun medyo malinaw na sana yan. Tapos, yung 1.2, kailangan yung 2 pieces identical, good quality passport size photographs taken within 3 months with white background. So, ang ginawa namin dito last time, nagpa-picture sila sa labas, pero ni-reject siya ni VFS for some reason. So, ang ginawa na namin ngayon para to save time, nag-avail kami dun sa, makikita nyo siya dun sa VFS na pag nag-apply kayo VFS, pag nag-apply kayo ng schedule ng VFS, may nakalagay dun sa babayaran nyo kung mag-avail kayo ng photo. Siguro yun, para lang mas sure, kasi nga na-experience na namin na ma-reject dahil sa photo, baka mas okay na mag-avail na lang dun. Total, mas sila yung nakakaalam kung ano yung i-accept. Kasi medyo mahigpit talaga yung VFS. So, yun. Hindi naman siya ganun ka-expensive. So, 150 pesos lang naman per person. So, suggest yun na lang siguro yung gawin nyo din. Saka, yun, tama na siya. As in, nandun tatanggapin na nila yun. Kasi hindi ko rin ako makapagbigay ng specific na dapat may labas ganyan. Kasi sila yung nagpa-picture. So, may mga sinasabi yung kapatid ko na dapat nakalabas yung tenga, something ganun. Pero yun, hindi talaga namin naintindihan kaya hindi namin explain sa inyo. So, mas better siguro na magpa-picture na doon. Kasi nandun din naman kayo. Okay. Next is non-refundable visa fee. So, yun. Linawin lang din namin. Mayroong dalawang fee. VFS fee and visa fee. Yung VFS fee para kailangan mo magbayad online para mabook mo yung confirmed appointment. So, nagkakahalaga siyang around 3,600 kung di ako nagkakamali. Pero, nagpa-add kami ng photo, nagpa-add din kami ng courier. So, inabot siya ng lagpas 4,000 yata. Parang ganun. Hindi na namin so, yun, just prepare
3,6,245 something ganun. Tapos binayaran na rin namin siya online. Then doon pa lang magkakaroon ng confirmed booking appointment. So yun nga, yung confirmed booking appointment, meron siyang parang barcode, i-scan yun ni VFS officer kapag on in person ka na mag-apply. So ang nakalagay doon, yung kinento namin kanina, nakalagay doon yung old yung initial ABATS number mo. So kung na-expire yun, ipapakita mo lang yun na ito yung initial mo na initial mong ABATS number pero meron kang bago. Papakita mo lang. Pero yun nga, since lagi siya nangyayari, alam na ni VFS officer yan. Yun yung VFS fee. Yung visa fee naman, cash mo siyang babayaran doon na mismo sa in-person. Sa VFS. During the appointment. During the appointment. Yun na yung babayaran mo. Around 3,600 din siya. Actually. So, bali, in total, parang binayaran namin more almost than 7,000. Almost 8, no? Ay, di kasi almost 8 one person. Almost 8 one person. Yun. Tapos na tayo sa wakas. Tapos na tayo sa section 1. Okay. Nung sa identity, ito based lang naman. Original passport. So, kailangan valid siya 6 months after the date of return from Ireland for short stay visa or at least 1 year validity for long stay. So, sa atin naman, short stay naman yung family visa. Family visit. Short stay siya. So, kailangan ensure nilang na 6 months valid pa siya pagbalik nung applicant from Ireland. So, yun. Original passport. And then, kung may mga previous passports na nag-expire, kailangan din siya birth certificate and marriage certificate. And then, ito, original PSA copy. So, kami nagpakuha pa talaga kami sa... Ay, hindi. Yung kanila pala. Yung kanila, dinala nila yung mga original PSA. Nagpapakuha talaga sa PSA talaga. Yun lang yung sa identity. Passport, original, previous passport, birth certificate, and marriage certificate. And then yung next na category, purpose of travel. Yung first is yung application letter. Itong application letter, signed siya ng applicant. So parang dito, indicate mo yung plan mo to stay sa Ireland. Yung purpose ng travel mo, parang yung parang commitment mo or yung promise mo na o-observe mo yung conditions ng visa mo and na hindi ka magiging burden to the state at saka yun, nababalik ka ng Pilipinas or aalis ka ng Ireland after ng expiry ng visa. So, yun. Normally, may mga nasa-search naman na ganito na template sa Google. Check nyo na lang din. And then, very basic lang din naman yung information. So, sa case namin, nilagay namin doon na ang purpose ng travel ng parents namin is to visit kami, yung family. Indicate yung... Lalo yung children nila. And then, indicate namin yung name namin, yung name yung address. Yung name nung grandchildren. And then, yung address namin. And then, ayun, ang critical talaga doon is yung promise nila na babalik sila sa Pilipinas and then i-observe nila yung conditions ng visa nila. I-respect nila. I-respect nila yung 3 months. And then yun, ito is kailangan signed to nung mga applicant. So yun, okay na tayo dun sa application letter. Ayun, pero kung yun nga, kung wala kayong mahanap, pwede naman namin kayo tulungan. Mag-chat lang kayo sa Facebook namin tapos ibibigay namin yung sample letter na nagawa namin. And then, yung next, under dun sa purpose of travel na category, evidence of flight and hotel booking or letter of invitation and support or assurance from host. Statement dates, extent of support, candidate, assure. Ito naman. Ito, ang ginawa namin dito is yung letter of invitation. Oo. Yun lang. Yung parang lang siya. Letter na we are inviting our parents to come and visit us. And then, that we are providing yung accommodation ng parents namin. Actually, itong section na to, marami siya nasa pool sa mga iba pang bullet dyan. Kasi doon sa invitation letter namin, ilagay na namin doon yung parang kung saan sila pupunta. So, nasakop niya na yung itinerary.
kung saan sila titira, accommodation. Na din accommodation. Ngayon, kung meron kayong hotel accommodation na na-book nyo na, pwede nyo i-indicate doon. Pero kasi sa case namin, sa bahay lang naman sila most of the time. So, yung address lang talaga namin yung ginamit namin na accommodation nila. And then, yun nga, ang nilagay lang namin doon, like may mga area talaga kami dito sa Ireland na pupuntahan as part of their trip dito sa Ireland. Kahit wala namang specific date, basta sabi mo lang na mamasyal kayo sa gantong lugar, punta kayo ng Cork, katulad niya, nasa Cork kami. Very punta generic ng Dublin, lang din naman. Tapos, ano pa ba? Yung yun lang. And then, address lang naman eh. Oo, yun lang. Hindi, pati may kami doon, caveat kami na parang i-ensure din namin na i-respect. Laging may ganun na i-ensure namin na yung parents namin ay uuwi. I-respect nila yung 3 months rule. Yun yung very important dun sa letter na kami yung guarantee. Kasi kami yung sponsor, kami yung mag-guarantee dun sa stay ng mga parents namin. Sa pool na rin dito sa invitation letter, yung sponsor letter. Kasi, applicable lang to sa first degree. Since parents namin sila, first degree family member namin sila. Ngayon, iba yung mga nasa second degree pababa. May kailangan ng parang medyo formal na yung hihingiin na sponsor letter. Pero hindi na namin siya indicate dito sa vlog na to kasi hindi na wala kami experience na ganun. Pero I think yung second degree is yung kapatid na. Hindi kailangan na ng formal. Pero yun, hindi wala kaming comment doon. So yun, yung purpose of travel, and then ito, yun, kunyari, kung may mga land tour bookings kayo, which is sa amin kasi hindi naman siya ganun applicable kasi nga kami naman is family visit kasi to. Ito kasing mga requirements na to, applicable siya for family visit and yung mga tourists, so yung walang family na i-visit, yung normal, yung regular tourists. Yeah. Tas sarili mong ring funding. Tas nasa pool din pala dito sa invitation letter na to yung sasagutin namin lahat ng funds ng gastos. Magagastos nila for the travel. Oo, yun. Sagot namin. 2 kami nakapirma doon. 2 letter siya. May isang letter si Mama Ellen, may isang letter si Mama Te. So, masasagot namin dito. May isa kasi nagtanong kung nanay lang daw nung asawa niya yung mag-a-apply. Kailangan ba 2 sila nakapirma doon sa sponsor letter or invitation letter? Kasi clarify natin. So, yung nag-inquire is paano daw kung yung isa stamp 4 and then yung isa stamp 1G. And then ang nag-a-apply is ata yung mother ng stamp 1G. Parang gano'n, stamp 1G. Yung stamp 4 is yung critical worker and then yung stamp 1G is yung spouse ng critical worker. Katulad ko. Oo, ngayon yung parent nung stamp 1G or yung spouse yung nag-a-apply ng visa ng family visit. So, tinatanong nila is kailangan ba na nakapirma sila pareho doon sa mga letter or kailangan ba yung kung sino lang yung stamp 4, parang gano'n. So, pwede naman yun kami sa case namin. 2 kami. Pares naman kaming lahat ng documents, 2 kami nakapirma. Kasi pares din naman kami may work. So, mas malakas yung evidence. Na kaya namin i-support yung parents namin for their visit. So, yun. And then, siguro, yun. Next, continue na natin. Okay. Ito naman, holiday plan or itinerary, which is na-cover na siya talaga dun sa invitation letter. Wala na kami pin-repair na like formal itinerary or holiday plan kasi nga, family visit talaga yung purpose namin. And then, Irish marriage permit. Since hindi naman applicable sa amin. So, yun. Yung number 4, yung fourth category, obligations to return to. Okay. Ito, obligations to return. So, una, evidence of business or profession. Example, ITR, BR registration, mayor's permit, SEC, and professional license. So, yun. Isa din to na pwede mong ipakita na you're thriving. You're thriving sa Pilipinas. Kailangan mo kailangan mong bumalik dahil dun sa business mo. Pero sa since employment mo. Or employment mo, COE. Yun yung 4.2 naman, mama. Kung may employment ka.
Pero yon, since nga dalawang matanda na rin yung mag-a-apply, wala naman silang work. So walang business. So ang nangyari, ang ginawa namin dito para ma-suffice tong obligation to return, nagpagawa kami ng letter doon sa mga may iwan nilang kamag-anak. For example, ang mama ko, may iwan niya yung papa ko. So yung papa ko naggawa ng letter na nagsasaad doon, sinabi ng papa ko na i-ensure niya na babalik si Mama Tess kasi hindi naman siya nag-ensure, mali. Bali yung letter from dun sa, yun nga yung sabi ni Papa na to support yung obligation to return. Para lang siya, as an evidence lang siya na may babalikan or na may reason para bumalik yung si Mama Tess and si Mama Ellen. So like, sa case ni Mama Tess, so, andun pa yung asawa niya, yung si father-in-law, si Papa Ed. So, kailangan niya talagang bumalik ng Pinas kasi siya lang yung makakasama ni Papa Ed doon sa Pinas. Yun, so in-indicate din pala namin doon na may family na lahat ng mga kapatid ko. So, ang babalikan lang talaga ni Mama Tess ay si Papa Ed kasi wala na siyang kasama sa bahay, ganyan. Kailangan, si Papa Ed talaga is nasa Pinas pa. So, kailangan bumalik ni Mama Tess ng Pinas. Tapos yung supporting evidence nun is yung marriage certificate nilang dalawa. And then dun sa mother ko naman, ang ginawa namin na parang obligation to return niya or yung reason to return, parang gano'n, is yung sa kapatid ko. Yung kasi yung kapatid ko, may business siya. So, yun, parang tumutulong pa si mama ko dun sa business ng kapatid ko sa Pilipinas. So, yun, actually, nag-submit pa kami dun ng, bukod sa letter, no, nag-submit pa kami dun nung registration ng business ng kapatid ko. Which is, hindi naman talaga, na parang kailangan din bumalik ng mama ko talaga para i-help yung kapatid ko dun sa family niya and at the same time dun sa negosyo nila. So, yun, yung additional requirements dun, yung birth certificate ng kapatid niya, kasi indicated doon yun na nanay niya talaga si Mama Ellen. Yung relationship. Yun, importante yung ibigay niyo yung PSA copy nung sa relationship. Next. So, yun. Wala namang COE na binigay. And then, kung meron kayo nito, evidence of residence or copy of property ownership or disagreement or statement of living. 4.3. Wala naman silang ganun. Wala silang property. And then, ito yung ginawa namin, yung dependent family member. Original PSA birth certificates. So, nag-fall siya sa 4.4. Except, parang yun, related na kasi yun dun sa obligation to return, So, yun. So, dito sa apat na to, 4.4 nag-fall yung namin. Yung requirements. So, bali yun nga, yung letter na babalik sila because of such reason and then yung birth certificate and marriage certificate. Importante ito, guys, kasi kung wala kayong ganito, mapapabalik kayo malamang. Pero sa case namin, parang minimal talaga yung risk nila Kasi gano'n naman, di ba, yung issue nila, parang tinatry talaga ng government or ng immigration na i-minimize yung flight risk or yung risk na mag-TNT yung mga yung mga foreigners or yung mga magta-travel to Ireland. So kapag senior, parang wala naman walang risk naman na siguro masyado yun. So baka mas madali yung approval. So kaya yun. Pero still nag-comply pa rin kami sa requirements kasi baka hingiin din talaga siya, di ba? Para lang sure din ba? Sure na hindi na ma-approve sila, wala maging problem. Next, number 5, capacity. Dito na pumapasok yung evidence of funds like bank certificate, tapos may bank certificate. Ang problema, yung mga mama, wala rin naman silang bank account. Ito rin, tinanong din to ng mga kaibigan namin dito na parang nagtatanong sila kasi gusto rin nila mapadala dito yung parents nila. Ang issue nila, wala daw bank certificate or walang trabaho yung parents nila. So, sinabi namin sa kanila na hindi na need yung bank account. Kung wala talagang bank account, wala kang mabibigay. Ang ginawa namin, yung bank account namin yung as long as may mag-sponsor sa kanila, wala namang problem yun. And yung mag-sponsor sa kanila is may capacity naman talaga to sponsor. O maging sufficient na yun.
So, sa kanila, sa case nila, wala silang kailangang i-provide to support yung capacity nila kasi sponsored naman yung trip nila. Papasok din nga yung invitation letter namin na naka-indicate na lahat ng gastos is kami. Okay, so yun, wala kaming pinasa niyan. And then, if ever din pala kung may pension yung parents nyo, may pumapasok, may bank account sila, syempre, yun yung pwedeng ipasa. Tapos, ito namang 512 travel insurance, hindi kami nag-submit nito. Pero yun, depende rin, hindi ko alam kung hingiin sa inyo, pero nung hiningi sa amin, yung sa amin, walang hiningin travel insurance. Pero nung nag-travel na sila dito, saka kami kumuha ng travel insurance. Pero yun, since kumuha pa rin kami, di ba? Tapos, 5.3 were expenses are shouldered by another. So, ito yun. Etong 5.3, ito na rin yung invitation letter namin. So, yun. In-indicate talaga namin dito sa checklist na ito sa pool yan. Nasa invitation letter yan. Diba? So, yun. So, hindi na kami indicated sa letter namin na sponsored talaga namin yung trip nila, no? Na lahat ng cost ng nagagastusin nila from flight to hotel or everything, sagot namin. Tapos, ito na. Supporting documents naman from sponsor in Ireland, which is kami. So, ano ba yung mga pinasa namin? And ito yung pinaka-critical din talaga. For family visa, ito yung pinaka-critical. Kailangan mo talaga din siya ma-prove sa immigration. Okay, so first is copy of identity page of passport and valid IRP card. So, in case namin, passport namin, since hindi pa kami citizen dito, Philippine passport yung pinasa namin, and then meron kaming sinabit na valid IRP. Dapat valid yung IRP. Okay, next, original letter of invitation. Ito na nga. Ayun, na-cover na natin. Ilang beses natin sinasabi, part pa rin siya ng invitation letter na sinabi namin. Tapos, 6.3, original evidence of fund, bank statement, and then payslip, recent 3 months, or P60 form, 3 years yung hinihingi nila, or other tax document. So, ano ba yung pinasa namin dito? Yung lahat ng bank account namin dito sa Ireland, sinabit namin for the last 6 months. So, yun, hindi naman kami nagpa-certify din sa bank itself. Kumuha lang kami ng yung downloaded downloaded bank statement sa website. So yun, wala namang din particular na hiningi, basta within 6 months yung duration. And then yun nga, since si Mama Ellen sa si Mama Tess, kahit na magta-travel sila together, magkaiba pa rin sila ng application. So ginawa namin, may copy si Mama Kare sa application ni Mama Ellen, nandun yung bank statement ko, nandun yung bank statement niya. Sa application ni Mama Tess, nandun yung bank statement ko, nandun yung bank statement niya. Para malinaw siya. Ano pa? Tapos payslip. So, since may work kami pareho, 3 months payslip yung pre-provide namin. Latest dapat. Para patunay na may source currently nagtatrabaho ka. Kasi pwedeng may COE ka pero wala ka na palang work. So, importante na kailangan ma-prove mo na meron ka talagang source of income. Ngayon, sagutin na natin yung tanong din na may minimum requirement. Ang tanong kasi normally ng mga tao is, magkano ba yung kailangan laman ng bank account mo para makapag-sponsor ka ng parents or ng family or relatives sa Ireland. So, sa case namin, and based sa mga na-research namin, wala talaga. Oo, walang specific amount na hinahanap kung magkano para ma-approve ka for the visa. Wala talaga ako nakita. Pero yun nga, kailangan lang siguro may laman ba yung sa amin ang ginawa namin, minake sure namin na may laman yung bank statement namin para lang ma-prove na kaya namin support yung stay nila sa Ireland. Plus, yun nga yung payslip na meron kaming continuous source of income, which is, I think, yun din talaga yung mas relevant. Yun yung big effect kasi naka-indicate doon kung magkano yung nakukuha mo, sahod mo every month, na makikita ni VFS, or na makikita ni visa officer na,
o sapat na yung sahod niya para ma-support yung pag-stay ng mga matatanda or pero yun, kung itatanong nyo kung magkano yung banks, yung laman ng bank account namin para sa submission, hindi na siguro. Huwag na siguro yun. Pero yun lang, yun. Kailangan siguro suggested talaga namin maglagay na lang kayo, mag-ipon pa rin kayo. Siguro hindi ko alam hindi talaga, wala indicate Saka walang sinabi. Kasi, wala talaga. Pero yun, i-make sure nyo na lang na kayang i-cover ng funds nyo yung stay ng parents nyo for the duration siguro. Plus yung income nyo nga. Siguro gano'n na lang. And then yung P60 na for 3 years, ito kailangan nyo siyang i-download from revenue.ie. So, madali lang din naman siya. Pero yun nga, i-make sure nyo na nasubmit nyo na yung mga tax return nyo para makapag-retrieve kayo ng mga forms, ng mga tax documents from revenue.ie. Kasi kung pending pa kayo, syempre wala kayong statement na makikita doon. Kailangan make sure nyo na masubmit nyo talaga siya para ma-retrieve or ma-extract nyo siya from revenue.ie. 3 years hinihingi dito. Pero syempre, kung 1 year pa lang kayo, wala naman kayo mapapakita, di ba? So, si Mama Karet, 2022 siya nag-start mag-work dito. Ang napasa niya, 2022, 2023, and 2024. Kasi nag-submit na kami ng pang 2024. Ngayon ako, nagka-work lang ako nung 2023. So, ang nasubmit ko lang 2023 and 2024. So, wala naman akong mapapakitang 2022 kahit pigain nila ako. Pero wala namang hiningi. Okay. And then, yung next na, ito, naman na siya, yung mga normal lang na COE. Yun, COE, naka-indicate lang doon nga na current employee ako, and then yung magkano yung salary namin. And yun, parang duly certified siya talaga dapat ng employer mo. And then, birth certificate, and then marriage certificate. Original birth and marriage certificate to show yung relationship mo sa applicant. So, sa case namin, since mothers namin yung mag-a-apply, so yung birth certificate lang namin para makita nila doon na mother namin sila. Saka marriage certificate namin kasi naka-refer din sa application. I-sponsor rin ko din yung mother-in-law ko. Anong relationship ko sa kanya, yung marriage certificate namin. Ayun. So, isa pang issue dito kasi last year nag-apply kami, ang pinasa lang namin na PSA copy namin is photocopy lang. Pero, tinanggap nila. Pero ngayon, photocopy yung unang sinabit namin, ni-reject nila. Kailangan daw yung original. So, yun. Iba-iba siya. Safe to do is to submit as original. Kasi kahit nandito ka naman, pwede ka rin mag-apply sa PSA service nila. Ano tawag doon? Online. PSA online. Mag-ano ka doon, tapos ilagay mo yung address ng parents mo. Yung so, pwede mapadeliver. Makakuha pa rin. Within lang siya. Kasi na-reject kami noon, mag-aabang ng 1 week. So, within that 1 week, nakapag-produce kami ng PSA copies. So, madali lang naman siya. Okay. Apply na lang tayo. Wag na po kayong magtanong na kailangan bang original or papasok ba ng PSA copy na lang. So safe to do is original, di ba? And then yung next, yung proof of address, and then yung details of accommodation, like yung utility bill and lease agreement. So ito, paano lang siya, parang proof of address nung magi-sponsor na nasa Ireland. So like kami, pinahita lang naman namin is yung mga electricity bill and then lease agreement namin. Indicated yung address. And then yun din, in relation dun sa lease agreement, hahanapan din kayo kung magstay, kung magstay yung parents nyo sa bahay, hahanapan kayo ng letter from the landlord na ina-authorize nila or ina-allow nila yung visitor nyo na magstay sa bahay nyo. And yun lang din, siguro medyo warning lang kasi meron kami mga kilala na hindi pumapayag basta-basta talaga yung mga landlord na magstay o yung bisita nila or yung parents nila sa bahay yun na nirerenta. So luckily sa amin,
mabait naman yung agent namin and yung landlord namin. So, wala talagang problem. So, once na manghingi ka lang kami ng letter on the same day, magbibigay agad sila. So, very good talaga. Yun lang problema ngayon yung mga kasama. Kasi siya requirement siya talaga kahit wala siya sa checklist. Yun. Wala siya sa checklist, pero hinahanap siya sa BFS. Hinahanap ng BFS yun. This year and last year din, hinahanap talaga siya. Kaya, mas lucky enough na tanong siya last year, nakapag-submit tayo. Ready na tayo ngayon. Pero yun, pa rin kami, napabalik pa din, no? Parang kahit feeling mo perfect na yung, napabalik pa din. Pero hindi naman in relation sa letter ng landlord yun, napabalik tayo. Dahil dun sa original sa PSA nga, kasi hinanap pa kami ng original PSA, kaya yun. Okay, and then yun, flight itinerary for Irish spouse or partner if traveling together. So, this one, hindi naman applicable sa amin to. And then, yung the rest of the supports, hindi na siguro namin i-discuss. Kasi ito, for dependent children, and then, kapag may intention to marry or enter to civil partnership. Kasi hindi namin siya na-experience. So, baka baka mag-provide lang kami ng misinformation. So, might as well, hindi na namin siya i-cover. But, you might check na lang siguro dun sa checklist kasi naka-list out naman yung mga requirements din dito. So, ayun lang. Yun lang. So, yun yan. Since nangako din kami na sasagutin namin yung mga tanong, parang all throughout naman nung video, na-cover na. Pero baka may mga ibang tanong. Ayun, sagot naman namin na-cover na ng discussion namin yung mga normal na tanong. And siguro yun yung traveling na mismo. Yun nga, ang ginawa namin. Ito naman is outside of the visa application. By the way pala, ito yung sa visa namin this time, mas mabilis yung processing namin. Though pinabalik kami nga as mentioned, pero after naman na masubmit nila yung like final documents and wala nang issue, na-process yung visa nila within 5 weeks, no? Less than 5 weeks, diba? Na-process siya. Compared to last year na inabot talaga ng 11 weeks. So, sobrang tagal last year. Ngayon, nag-improve na yung process. So, mabilis na lang. Not sure kung dahil sa second time na nila or dahil talaga mabilis na ngayon kasi baka nag-improve na talaga. Na-observe ko dun sa page, sa Facebook page ng Filipino-Irish community. 5 weeks din talaga sila. So, mabilis na ngayon. So, yeah, we confirm naman na yun yung nangyari sa amin 5 weeks. Pero yun, wag nyo kami sisihin kung 6 weeks, 7 weeks na kayo. Kasi out of hands naman namin yan. Pero yun sa case namin, 5 weeks lang talaga yung process. And then yun nga, yung may mga nag-inquire lang din kasi about sa flight nila. So, yung naging travel kasi nila via Qatar, and then yung time nga nila is ngayong August sila dumating, and then ang balik nila is October. So medyo sinagad naman namin siya. Siguro nag-alat lang kami ng July 29 sila. July ba? July. Katapusan ng July. July, mas maaga pala this year. July to October. So yung nag-alat lang kami ng ilang araw para hindi namin gaano masagad yung 3 months ba. Pero yun, October bali yung pabalik nila, and then yun through Qatar Airways, and then 2 seniors sila. So yun nga, may mga nagtatanong nga na paano sila nakapag-travel or buti sila na kaya nila mag-travel on their own given na medyo may edad na sila. So kami, ang ginagawa kasi namin, nag-a-avail na kami ng yung wheelchair service sa mga airlines. So kapag bumili ka ng ticket, automatic naman na din dun sa website nila, parang may option to avail the wheelchair service. So yun, maganda din siya, lalo kung may senior talaga kasi from point to point na siya ihahatid na talaga sila from check-in mo pa lang, pagbigay sa iyo ng mga boarding pass mo until dun sa gate talaga nung flight mo, ihahatid sila doon. So ganun yung ginawa namin, nag-avail talaga kami. So last year din ganun, and then this year ganun din, papunta and pabalik talagang naka-wheelchair sila. Kahit pa sabihin na medyo kaya pa naman nila maglakad. Pero mabagal lang silang maglakad So baka maligaw din sila. O baka maligaw sila. So yun, ganun. Tsaka medyo may edad na rin. So okay na din naman na i-avail sila. Kahit naka-business class. Kasi di ba pag business class may business lounge. Dinadala din nila doon sa lounge muna. And para kumain. Then ihatid ulit sila sa
Mag-prepare lang kayo ng tip. Ayun lang. Ayun, Sila nagbibigay talaga sila daw ng tip talaga. Oo. Nakakaya. Binabudgetan na lang din natin ng pang-tip ba sa mga magtutulak. Ayan. And then, yung siguro yung information lang sa flight ticket, siguro okay lang naman siguro i-discuss. So, sa flight ticket nila, nakahanap kami actually na medyo mura-mura this year. No? Parang nasa around 1,000 lang yung nabook namin. Dalawa na sila doon, bali 2,000 dalawa. And round trip na yun. So, parang 1,000 each. Round trip per head. Yung binayaran namin. Which is mura na din. Kasi last year, medyo mahal. Ano na kasi ngayon, midnight na. Last year, inabot kami ng medyo mahal yung binayaran parang namin. Parang tig 1 trip. Pero yung last year kasi naka-avail sila ng business class. So, pero super mura yun kasi ang business class times 3 yata ng ticket. Pero mas maganda yung airlines nila ngayon kasi Qatar ngayon last year naka-Etihad sila. So, ayun. Okay naman. And then, in terms of like other requirements during the flight, nagawa lang sila ng e-travel paalis ng Pinas. So, ang nag-process naman nun is yung like kapatid namin kasi kailangan ata sa cellphone nila doon. Oo. Kailangan ng signature nila doon sa cellphone. Doon, so, sa cellphone. Sila yung ngayon, kapag pauwi na sila, kami mag-a-apply nung e-travel. Ayun lang. Yun lang. Ayun, guys, kung may mga tanong kayo, or comment down below. Kung medyo magulo ba, i-comment nyo na lang din, ulitin namin. Try namin ulitin. Kaya kung meron kayong mas gustong, mas super detailed pa, try namin i-vlog. Kung gusto nyo ba ng yung abats form din. Hirap yan. Pero yan. Si Mama Kari ang expert dun, siya yung nag-apply ng abats. May mga mali-mali pa nga dun Nakailang abats yan. Kasi, may mga nag-a-appear na kakaiba Ayun lang, kasi careful kayo. Like, di ba pagka sa laptop mo ginagawa yung mga form, minsan di ba may mga nag-auto-fill. So kapag nag-auto-fill, kunyari ako may in-auto-fill ako, let's say name. Kunyari na-type ko na siya before, tapos mag-auto-fill siya. Nag-auto-fill na din yung ibang ibang fields, yung ibang mga questions. Kaya so wag ka na lang mag-auto-fill. Saka kunyari siya gumawa, kailangan may magre-review ng ibang tao. Kasi nung sobrang na kami hassle na, siya na lang talaga, hindi na ako nangialam. Ngayon, pagdating sa VFS, may mali. Balik. Kasi isa din yun sa dahilan kung bakit pinabalik sila after one. Kasi ngayon nga, pag nag-auto-fill, na-auto-fill din yung ibang mga questions. So, mas okay na wag na mag-auto-fill, manually type talaga. Yan 1 hour na yung video. Diba? Sige na, bye-bye na. Thank you for watching yun. Comments lang po. Please comment down below kung may mga tanong kayo. At sana nakatulong tong video na to sa pag-apply ng mga visit visa nyo. And yan. Sana makarating kayo dito sa Ireland. Thank you. Bye! Didn't think I'd ever get this far. Didn't think I'd ever find the one. I never thought I'd heal from a broken heart. No.